Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation mo gamit itong mystical cards. Mamaya, aalamin naman natin yung situation mo, situation ng person mo, situation ng relasyon, at sa huli, mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no patungkol sa karir mo, sa financial, o kaya sa personal na buhay. Ayan, ang bilis lang. 3 cards agad. Ang unang card para sa mga Capricorn sa situation mo, itong judication. May mga papeles o kaya legal matters na inaasikaso ka. Pareho niyong hindi alam kung ano yung magiging desisyon, pero patas ito para sa inyo. May posibilidad na ang ilan sa inyo, yung mga legal matters na pag-uusapan ay patungkol sa mana, kaso o kaya pag-file ng separation or karapatan. At ang next card, itong expectations. Inaasahan mo talaga na magiging pabor sa iyo yung kapalaran. Pero sa ngayon, naghihintay ka pa ng tamang desisyon. Kumbaga 50-50 pa. Kung sa husgado na ito o kaya sa barangay nyo pinag-uusapan, yung desisyon medyo matatagalan ng months o kaya 2 years. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung card mo muna ang alamin natin. Ito na yung mga cards mo, Page of Swords, 6 of Swords, at 5 of Swords. Kahit dito sa mga cards mo, pinapakita na makakatanggap ka ng balita patungkol sa legalities, kontrata, travel. 2 cards na nga yan para sa travel. Pero ano man yung kinakaharap mong sitwasyon, ay malalagpasan mo ito. At saka base sa mga cards, di ba bumagyo guys? Mukhang nalubog ang ilan sa inyo sa baha. At saka ang ilan sa inyo, ang problema, meron kang kaaway. Inatake ka o kaya nagkaroon ng pagnanakaw. Ang ilan sa inyo sa karir, meron kang small business at nagiging maganda yung takbo nito. Ang ilan sa inyo sa career, dahil sa magkakaiba kayo ng opinion, sa trabaho, kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Naka 2 cards ka na. Ang ilan naman sa inyo, ang magandang trabaho para sa iyo ay yung related sa dagat. Huwag mong isipin yung kakompetisyon kasi kahit saan meron yan. Ang isipin mo ay yung kakayahan mo, may papakita mo, abilidad, at saka talino. Iwasan yung pakikipagtalo sa social media o kaya sa trabaho para iwas sa init ng ulo or sa stress. Para sa mga single, hindi pa darating yung the one para sa iyo. Marami ka pang kailangan ma-experience. Ihanda mo yung sarili mo sa heartbreak para sa future, maging mature ka at saka alam mo kung paano ipaglalaban ang relasyon. Sa mga nasa relationship, kung alam mong mainit na yung sitwasyon, huwag mo nang painitin pa. Matuto kang mag-back off. Ang ilan sa inyo, yung betrayal,
pagtatalo, misunderstanding, hindi yan yung magiging rason ng separation nyo. Walang separation na mangyayari. Moving on or magpapalamig lang. Ito na yung cards ng person mo. Two of Swords, High Priestess, at Two of Pentacles. Pinapaunawa ng cards na ito na yung katawan natin, puso natin, isip natin, iisa lang. Kaya yung desisyon, kailangan iisa lang din. Pinapakita sa cards ng person mo na kailangan alam niya kung ano yung mga dapat binibigyan niya ng halaga. Itong mga paghihirap na nararanasan ng person mo, inililihim niya sa iyo. May mga sekreto siyang hindi nasasabi. Sa financial, ang advice ng cards, importante yung control. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo napapansin kung ano yung mga nagagastos mo or bakit wala kang natatabi. Pero sa cards na ito, meron kang achievement sa money. Pero parang ang bilis mawala. Kasi base sa cards na ito, mas marami kang gastos kesa sa kita. Kailangan mong i-manage ng tama yung financial mo o kaya magkaroon ng bagong kita para sumapat sa mga pangailangan mo sa financial. Para sa mga single, nakadalawang cards ka na ayusin mo muna yung feelings mo kung ready ka na ba talagang ma-in love or mag-commit sa relasyon. At ang ilan naman na single, yung potential person na nagugustuhan mo, mailap. Mag-ingat ka sa potential person na ito na hindi kanya magamit kasi meron talaga siyang nagugustuhan. Pwede kanyang gamitin para pagselosin yung nagugustuhan niya. Sa mga nasa relationship, yung person mo hindi talaga siya romantic na person. Pero namimili siya kung yung love life ba or yung career niya. Ang advice ng cards, kontian mo yung trabaho mo at mas magkaroon ka ng time para sa person mo. Yung mga magandang nagagawa sa sarili, lalo na sa kapwa, ay may magandang balik. At saka ang advice ng cards, huwag piliin yung betrayal na desisyon. Kasi in the end, ikaw din yung may hirapan dito. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Cups in reverse, Page of Cups in reverse, at Four of Pentacles. Ito yung mga cards para sa relationship. At base dito, ang ilan sa inyo ang person mo, nawawalan siya ng pag-asa at saka nagkakaroon siya ng bisyo or bumabalik siya sa dati niyang bisyo. Nagiging immature yung person mo kasi naapektuhan siya sa sitwasyon na nangyayari sa buhay niya or buhay niyo. At saka may mga pagbabagong nangyayari sa person mo na hindi siya nagsishare ng blessings or ng kita niya. Sa kalusugan naman tayo guys, na ang ilan sa inyo gumagamit ka ng gamot na hindi akma sa iyo o kaya alcohol abuse. Ano man ang bisyo mo, wag na itong gawin para hindi makaapekto sa kalusugan mo. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na nakakaapekto sa iyo yung mga nangyari sa nakaraan. Kailangan magkaroon ng healing at saka yung merong taong mag-a-advise sa iyo. Tulungan mo din yung sarili mo para mapabilis yung recovery. Para sa ilang single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na hindi ka pa ready para makipagrelasyon
At saka napapansin mo din na yung mga nakikilala mong person, sa tingin mo at saka pakiramdam, hindi naman seryoso. Meron ka pang napapansin na hindi magandang pag-uugali. Tama yung mga nasa isip mo at saka nararamdaman dun sa person. Ang ilan naman na nasa relationship, may pag-uugali yung person mo na minsan okay siya, minsan naman hindi. Ito yung nagdadala ng negatibong epekto sa relasyon nyo at 3 cards na ang nagsasabi nito. Ito yung additional card na The Lovers. Ang ilan sa inyo dahil sa iba't ibang behavior na ipinapakita ng person mo, nag-iba yung pananaw mo patungkol sa love. Pero isa ito sa battle na napagtagumpayan mo. Na ang ilan sa inyo na kaya mong iwan yung person. At mas pahalagahan ang sarili. Itong 5 of Cups, hindi ibig sabihin ay nag-give up ka na kahit na merong mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan. Kaya nagkakaroon ng delay kasi kailangan ng adjustment sa buhay mo at saka patience. Tignan mo yung positibong pananaw kasi hindi lahat nawala sa buhay mo. Kasi itong The Fool, nagsisimula ka ulit ng panibago sa buhay mo. Mga bagong oportunidad at mas exciting na stage sa buhay mo ang darating. Yung mga panghihinayang, kalungkutan, hindi na yan magpapaabala pa sa buhay mo. Hindi ka natatablan niya. Mas focus ka sa development at saka spiritual journey. Ngayon guys, i-stop mo muna yung video at mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Patungkol man ito sa career, sa financial or personal mong buhay. Ayan, sana nakapag-isip ka na. Ito na yung card mo. Ang sagot ay no. Kung bakit no, alamin natin kung ano yung rason. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Posible na makaresonate ka sa isang card lang or sa 3 cards na ito. Ang ilan sa inyo maybe sa tarot cards ka lang makaresonate. Itong card na ito ang nagsasabi na bibigyan ka ng sign ng universe. Ito yung dapat mong alamin at saka harapin para magkaroon ng tamang kasagutan yung mga worries mo or concern. Itong meditation na card na ito ang nagsasabi na yung pag-reflect or pag-iisip ang isa sa magiging dahilan para malaman mo kung ano yung kasagutan sa concern mo. Kumbaga, ikalma mo yung sarili mo. Itong compromise ang nagsasabi na kailangan na may kasunduan o kaya magbigayan. Para yung magiging sagot sa katanungan mo, hindi na no, kundi yes. Mahirap makamove on, mahirap din mag-forgive, pero pasasaan ba at dun din ang patungo mo sa tamang panahon.